Nadisgrasya sa Pasig City ang trailer truck na may kargang mahigit 1,000 sako ng harina. Nagpabigat yan sa daloy ng trapiko sa lugar. Nakatutok si Jamie Santos. Pagkaliwa ng truck na ito sa Shaw Boulevard sa Barangay San Antonio sa Pasig, tumaob ang trailer nito. Nangyari ito pasado alas 10 ng umaga kanina sa panulukan ng Shaw Boulevard at Pioneer Street. Sabi ng driver ng truck, mabagal lang ang kanyang takbo. Nagulat na lang ako, may kumalabog eh. Siyempre, pumreno ko na tsaka ako kinabahan, nakala ko mayroong naipit ba, ganon. Kasi nakita ko na sa side mirror din na bumaliktad talaga. Pero hindi ko siya talagang matulin. Mabagal lang. Sa tingin ko, posibleng sa gulong siguro, ganon na pumutok. Pumutok din kasi yung gulong. Saan bahagi sir yung pumutok Dito. Sa likod? Yung traktor, sa likod. Isa sa mga tinitignang anggulo ng Pasig Police ang posibleng overloading o sobrang bigat ng kargamento nito. Ayon sa Pasig Police, karga ng truck ang nasa 1,600 sako ng harina na nasa 41 tonelada ang bigat. Humambalang sa kalsada ang truck pati ang mga karga nitong sako na nagdulot ng pagbigat ng trapiko. Yung cost ng traffic natin about dyan sa truck, gumagawa kami ng about na ibang ruta na pwede mapaluwag namin o saan ibang dapat way na sa natin nilalagay para mabawas-bawasan yung volume. Mano-manong inaalis sa kalsada ang mga sakong nahulog mula sa truck at ikinakarga sa isa pang truck. Pasado alas 4 ng hapon pero hindi pa rin tapos alisin ang mga sako ng harina sa lugar. Sana matapos na maaga, mabigyan tayo ng magandang balik normal yung daling traffic. Baka po mabutas. Katulad po, sako po yan, harina. Baka mag-apekto pa lalo yung usok o tinatawag na parang moist na ng harina natin. Walang naiulat na nasaktan sa insidente, bagamat nagdulot ito ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagtaob ng trailer truck. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Timbog ang 2 lalaking tumangay ng betting machine sa isang lotto outlet sa Quezon City. Nakatutok si James Agustin. Nakuna sa CCTV ang isang lalaki na naglalakad sa bahaging ito ng Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang lalaki nagsilbi raw palang lookout sa panloloob ng kanyang kasama sa isang lotto outlet sa lugar. Ayon sa pulisya, kinaumagahan na nadiskubre ng empleyado ang pagnanakaw. Pagpasok niya sa kanyang trabaho sa lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiscover niya na wala na yung lotto betting machine. Sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Novaliches Police Station, naaresto kahapon ng 33 anyos sa lalaking lookout. Sa hiwalay na operasyon, nahuli rin ng 25 anyos sa lalaki na siyang nanloob sa lotto outlet. Nabawi sa kanilang lotto betting machine na nagkakahalaga ng 24,000 pesos pero sira na ito. Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. Ayon sa pulisya, pang-6 na beses na raw na aresto ng 33 anyos sa sospek na dating nakasuhan dahil sa pagnanakaw at iligal na pagsusugal. Sa korte na lang po kami magsasalta, sir. Ang 25 anyos sa sospek na dating nakulong dahil sa iligal na droga, aminado sa nagawang pagnanakaw. Magamit po, kinuha ko po dun sa may loob. Kasi binigay ko po sa kanila yun. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang isa pang sospek na tukoy na rin ang pagkakakilanlan. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong robbery. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang criminology student na nagbebenta umano ng illegal na droga online. Kabilang sa mga kasabwat, mga menor de edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng hudyat, hinirangan ng mga sasakyan ng mga ahente ng NBI Dangerous Drugs Division ang kanilang target sa Santa Cruz, Maynila. Pero ang target, nagtangkang tumakas. Takbo! Habang hinahabol ng mga ahente, itinapon ng target sa kalsada ang 29,000 pesos na marked money.
Nagpatuloy ang habulan sa Jose Abad Santos. NBI! 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 Inabutan nila ang 20 anyo sa suspect. Nahuli rin ang 2 kasama ng suspect pero nagulat ang mga ahente nang malaman ang kanilang pagkatao. 2 sa lalaking ito mga kapuso ay pawang mga minor de edad, mga ginagamit ng mga middleman at runner. Habang yung isang lalaki naman na ito, mga kapuso, ito ay isang criminology student dito sa Maynila, second year. Nakakatakot ito na gustong maging member ng law enforcement, sila pala unang sumusuway. At ginagamit pa yung mga bata para alam niya sigurado na yung bata walang pananagutan sa batas kapag nahuli. Nabawi sa primary suspect ang iba't ibang klase ng droga, kabilang ang mga bala ng vape na may laman umanong droga. Ibinebenta umano niya ito online. Meron siyang tuklaw, meron siyang cards, and meron din siyang kush. No? Yung epekto ng marijuana sa atin ay dahil sa brain. Yung tuklaw naman po, sir? Kaya yung nakita natin sa mga video, no? Epekto nito, it could cause convulsion, no? Bumigay yung puso mo if you're not strong enough. No? Ini-inquest na kanina ang 20 anyo sa suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. We're going to file a violation of Section 5, no? Selling of illegal drugs. Ang nahuli natin dito is 20 years old, 16 years old, and a 13-year-old minor. No? So yung 20 years old, definitely is going to jail. The 16-year-old guy, minor, will be referred to the SWD to determine if he acted with disarmament. No? So basically, yung 13 years old is exempted, no? From any criminal liability, and that's what make this case very concerning. And I hope during the intervention that will be enough to change yung kanyang tendency. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nakatakdang magpatupad ang Department of Agriculture ng suggested retail price para sa local rice sa mga susunod na linggo. Pinag-aaralan din ang ahensya na magtakda ng maximum suggested retail price para sa liempo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Imported rice ang karaniwang binibili ni Baby. Siyempre, lalo na pag marami kang pinapakain, yung ang isang kilo kulang sa amin eh. Bumibili ako ng Thailand rice, saka yung masarap na bigas, sinahalo ko siya. May 50 pesos per kilo na price cap para sa imported na bigas, pero ayon sa Department of Agriculture, may mga hindi nakakasunod tulad sa Mega Q-Mart sa mga nakalipas na araw. Pero na mag-inspeksyon kanina ang Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated at Department of Trade and Industry, 100% compliant ang mga nagtitinda roon. May mga stock pa kasi yung iba, kaya siguro hindi makapagbaba ng presyo. Okay sa amin ang price cap, basta kumikita kami kahit konti, okay na rin sa amin para mabilis yung dispose ng bigas. Sa susunod na linggo, magsisimula ng mag-issue ng notice of violation ang mga otoridad. Kung mapatunayang may panlalamang, may kaakibat itong parusa. Sa mga susunod na linggo, ayon sa Department of Agriculture, maglalagay na ng suggested retail price sa presyo ng local rice sa halagang 53 pesos kada kilo. Pero sa ngayon, umaabot pa hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Yung pong 53 ay nakipag-usap na po tayo with the industry dito. Kasama na rin po yung ating mga farmers, no? Yun po talaga yung nire-recommend nila. It's a suggested retail price. So, pwede pa rin po na magbenta na mas mataas. Depende po kung magkano po talaga yung kuha nila. But definitely po, sabi ko nga, matatanong po sila kung bakit po hindi sila makasunod dun sa suggested retail price. Pero sabi ng nakausap naming retailer, mahirap ibenta sa 53 pesos kada kilo ang local rice. Mataas kasi ang presyo ng palay na ginigiling para maging bigas. Baka po pwedeng magdagdag ng kahit 2 pesos lang, kahit hanggang 55, baka kayanin po. Ang liempo naman nananatiling mahal sa mga pamilihan kahit mababa ang farm gate price nito.
Sa monitoring ng DA, 420 pesos ang pangkaraniwang presyo ng liempo sa Metro Manila, pero umaabot sa 480 pesos sa ibang pwesto. Kaya inaaral ng DA na magtakda rin ng maximum suggested retail price. Ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG umaasa na maipatupad ang maximum SRP sa halip na ipagpatuloy ang umiiral na minimum access volume o yung pagtatakda ng bilang ng karning baboy na maaaring i-import sa mas mababang taripa. May hirapan ng hog raisers, pakikinabang importers. Ito na nga yung nangyari. Yun ang iniiwasan natin sana na wag nang mag-MAF plus. Ituloy na lang yung price cap para makinabang lahat sa murang presyo ng farm gate. Sobra-sobra na yung tubo. Sa gitna ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mula sa mahigit 50,000 metric tons, itaas sa 204,210 metric tons ang minimum access volume para sa karning baboy. Isa sa mga tinukoy na dahilan sa utos ang patuloy na pagkalat ng African swine fever na nagpababa sa inventory ng baboy sa bansa na nagresulta sa kakulangan ng supply at patuloy na pagtaas ng presyo nito. Dapat ding matiyak na patas ang allocation ng mai-import na karne para sa mga Processor at Food Terminal Incorporated o kadiwa ng Pangulo Program. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, pinabulaanan ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na sila ang lumapit sa abogado ng negosyanteng si Atong Ang para makipagpulong kaugnay sa kaso. Gate nila, sila ang ipinatawag para kumbisihing huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Narito ang aking eksklusibong pagtulong. Kuha ito nito lang Abril nang pulungin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz ang ilang kaanak ng ilang nawawalang sabongero. Ayon sa nakausap kong kaanak, Abril din nagsimula ang kampo ni Atong Ang na sila'y kumbisihing tumigil na sa pagdalo sa hearing sa pamamagitan din umano ni Attorney Cruz. Siya po talagang nagpatawag sa amin sa pamamagitan ng ibang kasamahan namin. Ang sabi niya sa akin, baka naman pwede na bibigyan ka namin ng pampasyal-pasyal, huwag ka na lang umattend ng hearing. Pinabulaanan din nila ang sinabi ni Cruz kahapon sa GMA News na sila ang nag-initiate ng pulong. Walang katotohanan na kami ang lumapit sa iyo, Attorney Caroline. Never kitang kinontak. Kayo ang kumontak sa akin. Parang sinasabi niya, wag na kaming umattend ng hearing. Kapalit nun yung 40,000 a month. Pag-isipan ko daw dahil may 3 akong mga anak. Kasama umano sa inilatag na deal ng kampo ni Atong Ang ipakausap ang pamilya ng mga biktima sa mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Ayon kay Lambert Santos, nakaanak ng isa sa mga nawawala, may mga tumulong para makapasok sila sa detention center kung saan sila kinausap ng mga kinasuhang pulis. Ang naging usapan lang doon, para daw marinig namin yung side ng mga pulis. Bahala na kami ang magtimbang. Ang sinasabi niya, hindi siya related doon sa yung kumbaga, wala sila yung mga time na nagkakawala yung sabungero. Wala silang kinalaman doon. Nangangamba ang mga kaanak sa binanggit ng NAPOLCOM na kung wala nang dumalo sa mga pagdinig ng isang kaso, malabang sa madismiss ang kaso. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Ay baka makapag-bail yan, edi siyempre, pag nakapag-bail yan, edi mababaliwala na yung aming kaso. Kaya nakakalungkot. Kung mapalaya ang mga sangkot na pulis, nangangamba rin si Jaja Pilarta sa epekto nito sa pangunahing kaso. Si Pilarta ay kinakasama ng isang nawawala at kinukumbinsi ring bumaliktad ng kabilang kampo. Pahihinain nila ng pahihinain yung kaso hanggang mapin down lahat ng mga cases. Magtutulong-tulong na sila para ipin down naman si Dondon. Kumbaga si kay Dondon nila lahat isisisi or si Dondon ang mastermind. Sa madaling salita, hindi totoo. Alam ko naman na binabayaran na ni Mr. Atong Ang yan at itong buhay ko na panganib na rin. Mula sa 35 complainants sa ngayon, 5 pamilya na lamang ang dumadalo sa mga hearing. Hindi na umano sumasama ang mga nakipag-areglo na. Napakawalang utang na loob nyo. Kung hindi dahil kay Dondon, hindi natin malalaman kung anong nangyari sa ating mga anak. Nagkakandara pa nga tayo noon eh. Mga kasama, hindi pa huli ang lahat. Isipin nyo naman yung mga pinagdaanan at pinaglalaban natin. Nag-aalala rin ako sa inyo.
nandito na tayo sa sitwasyon na to. May pagkakataon pa kayong magbago, bumalik. Nakakasama ng loob. Sabi ko nga sa kanila, dapat nung inalok sa akin itong 500 million, tinanggap ko na. Sabi ko, hindi kaya ng konsensya ko para tanggapin yan. Kawawa naman yung pamilyang mga namatayan. Nanawagan sila sa DOJ na bigyang pansin ang inihain nilang motion for reconsideration para makasama sa mga makasuhan ang mga nakikialam umano para pakinain ang kaso. Gayon din ang mga nagkakanlong sa mga dapat managot. Lalo na po rito kay Attorney Caroline Cruz, ano? Kasi kung mapapansin nyo, kumikilos talaga siya para talagang mabuwag yung grupo namin, humina yung kaso. May mga pulis pa kaming mapapangalanan. Umahanap lang kami ng tiyempo. Hindi pa sumasagot si Attorney Cruz sa aming mga tawag at text messages. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Inanod sa dalampasigan ng Banate sa Iloilo ang isang wala ng buhay na dugong. Paano ba natin mapoprotektahan ang critically endangered species na ito? Kuya Kim, ano na? Dumagsa kahapon ng mga residente sa beach na ito sa Banate, Iloilo. Hindi para maligo, kundi para makita ang lamang dagat na inanod sa kanilang dalampasigan. Isang wala ng buhay na dugong. Parang maraming tao. Ang dahilan pala, mayroong isda na padpad doon, yung dugong. Nakita ko patay na. Meron siyang mga sugat-sugat. Siguro ang haba niya mga 6 to 7 feet. Tapos yung bigat niya siguro mga 300 or 400 kilos. Ang mga kawani ng MENRO o Municipal Environment and Natural Resources Office, agad na sinailalim sa isang pagsusuri ang labi ng dugong para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Under investigation pa po yung pagkamatay ng dugong. Gumagawa po ng paraan para po matukoy kung ano po yung dahilan ng pagkamatay. Pag natukoy po namin na namatay po siya dahil sa illegal or maling pagkuha sa kanya, mayroon pong mananagot. Ang mga dugong ay maamong marine mammals. Dati-rati kalat ang mga ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero mula dekada 70, unti-unting kumonti ang kanilang populasyon. Ang isa sa mga itinuturong rason ang pagkasira ng mga seagrass meadow sa ating bansa. Mga dugong lamang ang marine mammal ang tanging diet, seagrass. Kaya tinatawag din sila mga sea cow. Pero sa nakalipas na 5 dekada, 30 to 50% ng mga seagrass meadow sa Pilipinas ang nasira na. Malaki ang epekto ng pagkasira ng seagrass meadow dahil ito ang pinagkukunan ng pagkain, hindi lang ng dugong kundi pati iba pang marine life. Naapektuhan din ang buong coastal ecosystem na mahalaga para sa survival ng mga dugong. Dahil dito, nabawasan ang kanilang makakain at nagugutom, habang ang ilan sa kanila napipilitan na lumipat sa ibang lugar para humanap ng pagkain. Delikado ito para sa mga dugong dahil maaari silang mapunta sa mga lugar na maraming mga banta na maaaring makasakit o ikamatay nila. Marami naman ang mga naitalang kaso ng pagkamatay ng dugong dahil sa aksidente. May mga sumasabit sa mga lambat o fishing nets. Meron ding namamatay dahil sa dynamite fishing at boat strikes. Kaya ang mga dugong tinuturing na ngayong critically endangered. Mahalagang maprotektahan ang natitirang populasyon nila. Pero may magagawa pa nga ba tayo para maprotektahan sila? May mga conservation efforts pa rin sinasagawa sa mga lugar tulad ng Palawan at Davao Gulf, kung saan may natitira pang populasyon ng dugong. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Panibagong digital milestone ang nakamit natin mga kapuso mula rank 24. Umakyat sa number 13 ng GMA Network sa Tubular Leadership Worldwide Ranking base sa April 2026 data. Dahil yan sa kabuuang 11.18 billion video views na nakuha ng GMA mula sa iba't ibang digital platforms gaya ng Instagram, Facebook, TikTok at YouTube. Napanatili ng GMA Network ang matibay nitong performance mula January 2026. Dahil dyan, nananatiling highest ranking media company ang GMA sa Southeast Asia sa ilalim ng entertainment and media category. Mga kapuso, hindi na lang sa Senado, literal na napapatakbo si Senador Bato de la Rosa. Maging sa isang web video game, kailangan ding tumakbo ang karakter na ibinase sa kanya. Nakatutok si Mark Salazar.
Ang mga eksenang ito ng pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para takasan ng arresting team ng NBI, ilang linggo ng usap-usapan sa social media. Nagsulputan na ang iba't ibang posts at meme kaugnay niyan. At ngayon, isa na rin siyang video game. Ito ang web game na Senate Run, kung saan ang player ang may kontrol sa tumatakbong si Senator Bato na kailangang tumalon para maalpasan ang sari-saring harang pati ang mga humahabol na NBI. Mas mahabang distansyang matakbo, mas maganda. Pero game over kapag nabangga ang harang o maabutan ng NBI. Ang may likha niyan ang web developer na si Jopel Mandak. Inspired by recent events sa Senate ang online game ni Jopel na trip-trip lang naman sana at pangbarkada. Hindi naman daw niya inakalang magva-viral. Ayun nga po, hindi ko na-expect na magva-viral po siya since ayun nga po, for fun lang din. Tapos madali lang din kasi siya talagang gawin. So if ever developer ka talaga, masasabi mo na ang dali lang naman gawin ng game na yun. Total, nag-viral na, pinag-iisipan ni Jopel kung anong enhancement sa game para maging exciting. At malay mo, mapagkakitaan. Pwedeng maglagay ng mga power-ups, mga ganun po na parang kailangan bumili yung mga users natin. Sa mga games po na pag bumili ka ng ganito, may advantage ka sa game. Parang pwede siyang sasakay ng sakyan. Dinidevelop naman ngayon ni Jopel ang Game 2 na tatawagin niyang Call of Senate. Pero si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska naman daw ang karakter ng player. Teka, bakit sounds familiar yung title ng game? Parang base po siya sa Call of Duty. Ayun po. So parang binase ko po siya doon. So ang aking para manalo ko, kailangan magpaputok ka lang sa Senate Hall kahit saang part po dito. Parang ganun po. Wala akong binabaril? Wala po. Kasi ganun naman po yung nangyari. Wala ka challenge yung panalo tayo lahat niya. Parang padamihan lang po ng top. Kasi every top mo, parang 1 point na po agad yun. Sa Game 3, yung iyakan naman. Sa Senate floor, ang inspiration. Pero kailangan gumamit ng headset ang gamer. Kasi kakausapin niya ang karakter na si Senator Pia Cayetano. Parang talking Tom na parang ginakausap mo, kakamustahin mo nga daw po na kung okay lang ba siya, gano'n. Pati yung taasan ng boses nila Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, balak niya rin gawa ng web game. Paano ang game yun? Palakasan ng sigaw? Yes po. Actually, meron na pong game na gano'n, tapos parang i-base lang namin. Pero ano din, itatap? Hindi, through voice po siguro, parang palakasan mag... So may... Parang gano'n po. I have the floor! Parang palakasan na gano'n? Parang gano'n po. Hindi makakabalaw ka naman sa paligid. Palakasan ng sigaw. Opo. Pero wait, bago may tamaan dyan, mabilis na sabi ni Jopel, satire lang naman daw ito at pang-aliw. May disclaimer nga sa Senate Run na nakalagay, this game is a fictional parody made for entertainment purposes only. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng Philippine Sangia Steel Corporation na shareholder nila ang negosyanteng si Tony Yang gaya ng binanggit ng mga otoridad kasunod ng raid sa isa nitong planta sa Misamis Oriental. Ayon sa abogado ng kumpanya, dati nilang shareholder si Yang pero ibinenta na raw nito ang kanyang shares at wala na itong anumang kaugnayan sa kumpanya. Sa filing daw ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission noong 2025, hindi na nakalista bilang shareholder si Yang na kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang. Kamakailan, sinalakay ng mga otoridad ang planta ng Philippine Sangia Steel Corporation sa Misamis Oriental kung saan may nakita umanong mga radioactive na bakal. Pero ayon sa abogado, panghaharas ito na pinagmukhang pagpapatupad ng batas. Nanindigan din ng abogado na lahat ng produkto ng kumpanya ay sumusunod sa nararapat na standard at may valid at active product standard certifications. Katatanggap lang po na balita, sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Sa videong ito, kita ang makapal at maitim na usok galing sa pagawaan sa Barangay Butong. Sinisikap ng GMA News na alamin kung may nasaktan sa insidente.
Patuloy pong umantabay para sa iba pang detalye. Inireklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio ng perjury o pagsisinungaling habang under oath si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay ito ng testimonya ni Trillanes nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara noong April 22 tungkol sa mga bank accounts umano ni Carpio at asawang si Vice President Sara Duterte at pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng milyong-milyong piso mula sa isang drug personality. Sa reklamong inihain sa Pasig City Prosecutor, mariing pinabulaanan ni Carpio ang mga alegasyon na tinawag niyang mapanira, malisyoso at pure black propaganda. Walaan niya siyang ganoong pera sa bangko at wala siyang ugnayan o tinanggap na pera sa sinumang drug personality. Tumanggi namang magbigay ng tugon si Trillanes sa reklamo at payo ng kanyang abogado habang hindi pa hawak at napag-aaralan ang kopya ng reklamo. Never Say Die hanggang sa last hurrah ang cast ng GMA Prime series na grateful sa nabuo nilang friendship. Sa huling tirada ng serye ngayong gabi, isa sa mga abangan kung paanong magiging sandata laban sa kasamaan ang social media. Makichika kay Nelson Canlas. Sa finale week ng Never Say Die, naging sandata ang social media laban kay Verdugo. Relying on social media to catch me? Pathetic. Pero ang tanong, tuluyan na ba siyang masusupil? At ano ang mangyayari kina Joey, Andrew, Jinho at Peter? Kwento ni Jillian Ward. Siyempre po mas intense yung mga eksena. Pero hopefully sa ending ng story ay meron namang happy ending na mangyayari. So abangan po nila yan. Siyempre yung friendship po nila, Joey, Andrew, Jinho, and Peter. Kung mag-stick po ba sila together hanggang dulo ng show. Grateful si Jillian sa nabuo nilang pagkakaibigan ng co-stars na sina David Licauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Si Jisoo isinare in photos ang kanyang Never Say Die journey with the caption, Never Say Die, some stories don't end, they stay with you. Sanay po kasi ako na drama yung mga shows ko. So sanay po ako sa mga iyakan, yung mga sampalan sa eksena. Tapos first time ko po kasi mag-action talaga na seryoso yung action. So ngayon ko po naramdaman yung, grabe, sobrang nakakapagod po pala yung action. So, sobrang kudos po dun sa mga action stars. Ang galing po nila, grabe yung stamina nila. But I'm so happy na binigyan po ako ng GMA ng ganong opportunity, na na-experience ko siya sa ganitong age ko. And, well, who knows, baka po next show ko, baka action ulit. Sa pagtatapos ng serye, bagong role ang uupuan ni Jillian. This time, bilang judge ng The Clash Teens. May concert din siya sa July. Pero ang tanong ng fans, may time pa ba for love life si Jill? Lalo't usap-usapan ang panonood niya ng Jessica Sanchez Live in Manila concert with new sparkle artist Kobe Brown. Nauna nang sinagot yan ni Jillian. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. Ano? Biglang you're at a loss for words. Hindi ko alam sasabihin ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Huling namataan yan sa layong 865 kilometers. Silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito inaasahang magiging bagyo at posibleng malusaw habang papalapit sa kalupaan. Sa kabila niyan, patuloy na makakaapekto ang trough o yung extension ng LPA sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies na magdadala ng mainit na panahon at tsansa ng thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan ngayong weekend, lalo na sa tanghali at hapon, kasama sa makakaranas nito ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mimaro pa ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, pati sa malaking bahagi ng Visayas at lalo na ng Mindanao. May matitinding ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya maging alerto. Sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms. Sa birthday party ng mga bata, mas nagiging exciting kapag may games, lalo na kung may magic. Mga kapuso, pero minsan, sa dami po ng tricks na halos alam na ng marami sa atin, kailangang mag-isip ng bagong pakulo. Ika nga nila, never let them know your next move. Daming magagaling dyan. Kaya ang isang magician sa Cabuyao, Laguna, kinarir ang kanyang magic performance. Ay, naku. Ala,
Naku, pati ako nagulat dyan. Imbes kasi na yung kadalasang rabbit o kalapati, ang kanyang inilabas, isang ahas. Nagulat at napasigaw ang mga bisita. Yung mga nasa harap at katabi ni Mr. Magician, abay, natural, nagpulasan at nagtakbuhan. Isa riyan si Hughes Cooper, Pearl Jam, na nag-volunteer lang naman daw sumali dahil hindi pa siya naka-experience nito nung bata pa siya. Na ayan, mukhang hindi na yan nakakalimutan sa tanang buhay niya.